Good morning guys! Another gala today kasama ang aking OBR. So ito, early preparation tayo. Kaya tara, rides! Maganda yung weather today. Kahapon kasi medyo makulimlim kaya hindi kami tumuloy. Dahil mag-i-staycation kami sa Tagaytay, ang gagawin muna namin ay mag-quick Tagaytay to Taal Lake Loop muna kami. Maikling biyahe lang naman yun. Susubukan lang namin yung mga only twisties na sinasabi nila kapag ginagawa mo yung Tagaytay to Taal Lake back to Tagaytay na loop. Ang susubukan namin ay dadaanan muna kami yung Ligaya Drive na sinasabi nila, pababa ng Taal Lake, tapos pupunta kami sa gawing papuntang Barangay Laines. From there po aakit kami ulit papuntang Tagaytay. So it will take around more or less 45 minutes para magawa yung loop na yon. So samahan nyo kami para makita natin yung mga kalsadang dadaanan namin para sa mga riders na gusto rin gawin yung itinerary na gagawin namin today. So ayun guys, samahan nyo kami. Okay, nasa Tagaytay na tayo ngayon at makikita na natin itong infamous na rotonda. Itong rotonda yung magiging starting point natin at end point natin sa ating loop na gagawin today. So bago tayo magsimula, kain muna tayo saglit. Tapos ang dadaanan namin itong Sungay Road. Maraming twisties dyan. Tsaka palusong na daan. So hopefully gabayan kami sa aming paglalakbay. Ito, nandito kami sa simbahan ngayon. Humingi kami ng blessings. Tsaka birthday din ng aking asawa. So thank you Lord, gabayan nyo kami. Okay, let's go! Ito na. So kakanan kami dito. Yeah. Ayan. Itong Ligaya Drive or mas kilalang tinatawag nilang Sungay Road ay may kahabaan na 8 kilometers mula dito sa Tagaytay papuntang Talisay, Batangas. Kapag dinaanan mo to, meron kang 9 na sharp curve na madadaanan. Napakataas ng elevation ng paahon tsaka palusong na daan dito. Kaya dapat maingat kayo pag dito kayo dumadaan. Sa kabila ng napakadelikado ng daan, marami pa ring motorista ang dumadaan dito kasi napakaganda ng tanawin na makikita nila. Overlooking kasi dito yung Taal. Pero para sa akin, kapag maulan, hindi advisable na dumaan dito or kapag wala sa kondisyon yung sasakyan mo. Kasi dapat nasa maayos yung kondisyon ng braking system mo kapag dito ka dumadaan.
ngayon naman naging maganda-ganda na yung kondisyon ng kalsada. Yan, papasok na kami sa bayan ng Talisay. Wow. Meron ulit palusong. Akala ko tapos na. Eto, grabe elevation ng palusong nito. Kaya talaga ingat-ingat tayo mga riders dito. Meron palang stopover area dito. So para ma-enjoy nyo yung overlooking, pwede kayo tumambay doon. Tsaka dito sa area na to, pwede rin kayo gumilid para ma-enjoy nyo yung view. Or pwede rin kayo magpalipad ng drone. So approaching na kami sa endpoint ng Sungay Road. Pagdating sa dulo may T-junction dyan. Kakanan kami papuntang Barangay Lines. Then from there, aakyat naman kami papuntang Tagaytay City ulit. So kakanan tayo dito. Ngayon naman nasa lakeside view kami ng bayan ng Talisay. Napakaganda ng tanawin dito, tsaka relaxing yung daanan. Siguro nasa 6 to 7 minutes ang babiyahin namin papunta dun sa second point paakyat ng Tagaytay City. Nandito kami ngayon sa gilid ng Jose B. Vargas Memorial Elementary School. Ito yung starting point naman namin paakyat ng Tagaytay City. Nasa around 12 kilometers yung kalsada ng Talisay to Tagaytay Road i-compare dun sa 8 kilometers na daanan ng Sungay Road kanina. Pero mas chill ang daan dito kasi mas wider yung road. Although may elevation pa rin, may mga paahon pa rin. Mas mahaba din ito compare sa biyahe natin kanina. Pero mas chill naman ito. I-compare yung dalawang kalsadang dinaanan namin, mas maraming scenic view itong Talisay to Tagaytay Road, tsaka mas dama mo yung nature vibe niya habang dinadaanan mo yung kalsada. Lalo pat maganda yung panahon ngayon, kitang kita mo kung gaano kaganda yung mga greenery area sa paligid.
Mas maganda dumaan sa kalsada dito during alanganing araw kasi mas may enjoy mo yung view, yung paligid, yung kalsada kasi wala ka masyadong makakasabay ng mga ibang motorista. Ibang klaseng panoramic view ang matutunghayan ninyo sa kalsadang ito. Kitang-kita dito yung ganda ng Taal habang bumibiyahe ka. Pero again, dapat lagi nasa kondisyon yung motor natin kapag dumadaan tayo sa mga uphill tsaka downhill para ma-ensure din yung safety natin. Kung papipiliin ako sa dalawang kalsada, mas gusto ko parehas i-experience kasi iba yung binibigay ng dalawang kalsada eh. Magkaibang challenge pero parehas fulfilling pag nagawa mo. Yung uphill and downhill dapat ma-experience natin parehas para buo yung riding experience natin sa loop na ginawa namin. Thankful lang kami maganda yung condition ng weather kasi hindi talaga advisable pag maulan, wala sa condition yung motor. Kung gusto nyong gawin yung loop na in-experience namin today, sana masubukan ng ibang rider itong quick loop na ginawa namin kasi napaka fulfilling ng pakiramdam patapos na magawa kasi malapit na kami sa endpoint namin. Ilang minuto na lang nasa Tagaytay City na kami. So, malapit na kami sa Tagaytay City. Makikita mo naman na naiba na yung scenic na makikita mo kasi marami ng bahay, building habang dinadaanan mo yung kalsada. So guys, maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming lakbayin today. At tanaw na namin ang aming endpoint, ang Rotonda. So guys, maraming salamat. Please like and subscribe para sa marami pang adventure natin na magkakasama tayo. So again, maraming salamat guys. Until next.